Chrysostom. Mana dia? Nay? Nay! Nay! Atilio! Atilio! Nandun siya! Bilis! Habol niyo! Pumili ka! Baliw ka ba? Diyos ko! Aking minamahal. Baga, nausang mga hangal, iho. Tumakas ka na! Mrs. Magdahan-dahan kayo, mga walang ingat. Napakalaking handa naman ito. Tiyak naman rin, maraming mga prominenteng bisita. Mismo. Ibang-ibang pagmamahala dito kumpara sa Madrid. Huwag niyo akong pagsabihan ng walang kwentang curious. Kilala ko ang mga Indio. Sila ay mga inutil, mga walang utang na loob. 20 taon akong nagsilbi at nagtiis sa bayan ng San Diego bilang kura paruko. Ngunit, nang umalis ako, ay ilang matanda at hermanos. Ang tersiros lamang ang nagatid sa akin. Desgrasdecido! Mga Ginoo, si Don Crisostoma Ibarra, ang anak ng aking namayapang kaibigan. Ikanalulugod ko kayo lahat ng kilala. Ibarra. Aba, Padre Damaso, ang mataling kaibigan ng aking ama. Maaaring ako'y nagkamali. Binata, ikaw ay hindi nagkakamali. Subalit, hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama kailanman. Binata, ikaw ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Oo, Ginoo. Tama-tama at nakarating ka ng ligtas. Sana mas maging mapalat ka kaysa iyong ama. Gracias, Senyor. Mga Ginoo at mga binibini, handa na ang hapunan. Senyor Ibarra, ilang taon kayong ng ibang bayan? Mag-7 taon na po, marahil. Sa iyong 7 taon doon sa Europa, marahil ay nalimutan mo na ang iyong inang bayan. Sa kabilang dako po, tila ang bayan ko nakalimot sa akin. Ni wala nga akong alam paano namatay ang ama. Sang dapit ka ba ng mundo, Ibarra? At bakit hindi ka ba tumligama? Ginang, nito pong huling 2 taon ay nasa Alemanya po rin yung sakop ng Rusya ko. Sa mga bansang iyong napuntahan, ano namang pinaka-importanting bagay ay iyong natutunan tungkol sa kanilang mga kultura? Aking napagtanto ay yung kanilang kahirapan na may kaugnayan sa kanilang kalayaan o kagipitan. Yan ang ba iyong natutuhan? Kumbaga, ikaw isang mangmang na hangal, iho. Huwag niyo pagtuunan pansin sa Padre Damaso. Yan ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pagpumasakit sa akin. Mga Ginoo, ikanalungkot ko po na kayo ay iwanan sa hapag. Kababalik ko lang mula sa Europa, kaya't naway maintindihan niyo na kailangan ko ng lumisan. Mga Ginoo, para Espanya ay Pilipinas. Huwag ka muna aalis. Darating si Maria Clara at ang bagong pula na rin. Patawad, Kapitan Tiago. Gayon pa man. Muchas gracias sa punan. Sige. Walang anuman iyo. Nakita ninyo? Yan ay kapalaluan. Kung sino makaasta ay masamang bunga ng pagpapadala ng mga Indio. Dapat itong ipagbawal.
Tinutulungan niya lamang ang mga batang nooy sinusuntok ng isang taga-kolekta ng buwis. Aksidenteng nauntog ang ulo ng taga-kolekta ng buwis sa insidente. Kinalaunan, namatay ito na siyang ikinakulong ng iyong ama. Lumitaw ang kanyang mga lihim na kaaway kasama ng si Padre Damaso. Nadamay pa siya sa ibang mga paratang. Papakawala na sana siya dahil sa kakulangan ng mga ebidensya sa mga alegasyon. Ngunit sa malungkot na kapalaran, pumanaw na ang iyong ama dahil sa masamang kalagayan sa piitan. Mabahaging Panginoon, anong oras na? Bakit hindi pa na ako binibisita? Kumusta si Ibarra? Buti naman at dumalaw ka na muli sa aming tahanan. Magandang araw, Tia Isabel. Nais ko sana makausap si Clarita. Abay, sige! Larita! Nais ka makausap ni Ibarra! Ano ba ako nalimutan? Sa daming nagagandahang babae na iyong nakilala sa iyong paglalakbay. Paano ko naman malilimutan ang nagbigay liwanag sa aking buhay? Sa buhay kong puno ng dilim, ang iyong ngiti lamang ang nagbigay liwanag sa akin. Hindi kita malilimutan, mahal ko. Sa nagagandahang musika ng haliman, narinig ko ang tamis ng iyong tinig. Doon, inuusal ko ang iyong pangalan at sinasalamin ko. Ulak ang iyong. Nakikita ko yung mga mata sa maaliwala sa langit sa Italia at yung matamis lilikit na marilikit na tanawin sa Europa. Napagkatamis ng iyong dila, Jesus. Tiyak dahil dyan, maraming babae ang iyong nabihan sa Europa. Dito ka, Binibini. Ang mga dahon mo sumbong. Hayan ang tanging alaala mo sa akin. Iyan man liham na ibinigay ko sa'yo? Bakit? May ipinadala ka pa bang iba sa akin? At ano naman ang naipahayag ko sa'yo? Mga kasinungalingan. Aking minamahal, nakiusap ako sa aking ama, ngunit di niya ako pinakinggan. Inibig niya ako'y lumisan, sapagkat ikaw ay lalaki. Ang sabay sa akin dapat mo. ¿Cuál es el problema? Asusto mo? Patawad aking sinisinta. Kailangan ko ng lisanin iyong piling. Bukas ay Todos los Santos. Dapat nang akong umuwi. Naintindihan ko, Krisostomo. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Patawad aking minamahal. Makikita tayo muli sa susunod na araw. Patibayan ka habang pinapaglaban. Sigurado mo ba kayo na alam niyo kung saan yung pagpunta ng Yama? Dispensa po, senyor. Ngunit natatanggal ko tinurukan ko yun ng malaking krus pang hindi ko makalimutan kung saan ko yun nilagay. Yung krus ba sa pulpit na yung mga bulaklak kamo? Naku, pinasunog na ko yun ng mga kura. Sinunog? Yung bangkay? Nasaan? Matagal na ho yun, pinahukay ng kurang malaki. At ilipat sa mga libingan ng mga incheck. Ngunit, umula noon. At saka, napakabigat kaya. At sinunod mo? Ginoo, huwag po kayo magalit. Itinapon ko pong bangkay sa ilog, sapagkat naisip ko na napakababang mapasama sa libingan ng mga incheck. Isang kulang palad kang nilikha.
Ano ginawa sa aking ama? Ha? Ikaw ba yung gumawa ng ganung kalpastangan sa aking ama? Sagot ka! Wala! Wala ako lang sa pinagsasabi mo. Kung hindi ka, sino? Si Padre Damaso! Natitiyak ako na hindi ako yung hinahanap mo. Hindi aking pinalitan. Si Damaso. Si Padre Damaso. Totoo po, wala akong ninakaw! Maawa po kayo! Inay! Inay! Ito na. Anong, ang anak ko, anong nangyari? Nasaan si Crispin? Huwag kang mag-alala, Inay. Si Crispin ay naiwan sa kumbento. Naiwan? At siya ba ay buhay? Buhay si Crispin. Naiwan lamang sa kumpento. Diyos ko po. Hindi mo ba naiintindihan? May sakit ang gura. Hindi mo siya makakausap. Ano po kayo? Si Crispin ay naiwan dito. Si Basilio pa lamang ang nasa bahay. Nais mo po mag-ausap kayo. Hindi na maaari. Baliw ka ba? Ulit-ulit na lang. Paano sa kaya mag-ingay? Sa paghuhugos ng unang bato ng paaralan, ay lagi kayong lalapit sa kura. Huwag kayong lulusong sa hukay, sapagkat maanganib ang iyong buhay. Senyor, may gusto pong kumausap sa inyo sa labas. Hindi ko po siya kilala, ngunit sabi niya kilala ka niya. Sige, papasukin niyo na siya. Masusunod po. Senyor, Elias, ikaw pala yan. Hindi ko nakakala ikaw pa rin darating. Tara, mag-usap tayo. Umupo ka. Senyor, nais ko lang na iyong malaman na marami ka mga kaaway. Hindi lang ikaw nakapagsabi sa akin yan. Mas mabuting makikita ninyong kaaway na kayo hindi handa at nagtitiwala sa lahat. Ako nga pala ang dapat magpasalamat sa iyo dahil niligtas mo na aking buhay. Dahil sa iyong babala. Oo naman, senyor. Utang ko po sa inyo ang aking buhay. Ngayon, sino po ba talaga kayo? Kayo ba yung nakapag-aral? Mula po noong ako'y nawalan ng tiwala sa tao, ay lubos po ang pananalig ko sa Diyos. Naintindihan ko. Ako po ay alis na. Salamat, senyor. Paalam, Elias. Mag-ingat kayo, senyor. Ang iyong buhay ay kailangan ng ating bayan. Sino yan? Sa ngalan ng Hari ng Espanya, buksan niyo ang pinto! Nandito na sila. Mga Ginoo, pagpatuloy niyo inyong usapan. Pinag-uusapan lamang namin ang arkitektong tutulong sa pagpapatay ng eskwelahan ni Ibarra. Nakakatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ng isang Indio. Ngunit nangangailangan ng ekspertong opinyon ang ipinapatayang gusali ni Ibarra. Ano bang eksperto? 4 na pader at isang bubong? Kailangan pa ng eksperto? Ngunit Padre Damaso, Kilala niyo ang mga Indio.
matuto lamang ng bahagya ay isa na siyang doktor, lalo na kapag siya ay napunta sa Espanya. Padre, sandali lamang. At sila ay magbabayad kung kaya't ang ama ng ulupong ay pinarurusahan na matay sa bilungguan at Mamaya kayo! Kung hindi gusto mamatay, ang aking ama ay isang mabuting tao! Ngunit anong ginawa nyo? Sinaktan nyo siya! Senyor Ibarra, maghunos dili ka. Crisostomo, wag! Bitawan mo ako! Wag! Para sa akin! Huwag mo nang ituloy! Exkomunikado! Magbabayad ang taong iyon! Mabuti naman tinulungan ni Kapitan General si Ginoong Ibarra at hindi na siya isang ekskomunikado. Maria Clara, nais ko yung pagkalala sa Linares, ang aking pinsan galing Espanya. Kapitan Tiago, alam ko, nagkilala na kayo. Tuloy po kayo. Gaya ni Ibarra, ay nakapunta ka na rin pala sa maraming bansa. Marahil pareho ang aming mga interes. Nakakabagot talaga ang mga Alperes. Kanina narinig ko kami kaniyang libak. Linares, responsibilidad mong ipagtanggol kami. Kundi malaman nila ang totoong mong pagkatao. Ano bang ibig mong mangyari, Donya? Hamunin ni Linares ang Alperes. Kung hindi siya papayag, hindi huwag mo siyang ipagkasal sa iyong anak. Bakit umiiyak si Clarita? Hindi niya batid na kay Linares siya ikakasal, hindi kay Ibarra. Ginoo! Oh, Elias, tingnan mo ito. Ginoo, napagtuklasan na magkaroon ng isang malaking pag-aalsa. At ikaw ang sisisihin nila. Diyos ko. Huwag na tayo magkasaya ng oras. Kailan yun ang malis? At saan na pupunta? Nangako ako. Nagbisita tayo sa Maria Clara. Kahit saan, huwag lang dito. Mas mabuting sa lugar ng isang makapangyarihan upang hindi ka mapaghinalaan. Paano kung unahan ko magsusuklong sa isang makapangyarihan? Aba, mapaghinalaan kayong taksil at duwag. Ang dapat niyong gawin ay sunugin ang mga sulat, tumakas, at maghintay kung anong mangyayari. Si Maria Clara? Yung maaari. Kakamatay ko na lang. Tulungan mo ko, Ginoo. Saan si Maria Clara? Bumaba na kayo! Wala nang panganib! Inuhuli namin kayo sa ngalan ng hari. Bakit? Bakit po? Sukartahan niyo kayong paliwanag. Kung kayo hindi kayo tatakas, hindi namin kayo igagapos. Ito yung kaluwagan na binibigay sa inyo ng Alperes. Naku! Nung una ko nakita yung si Ibarra na iyan, naniwala na ako isa siyang pilibustero. Ano ko lang sinabi ng Kapitan General tungkol sa kalagayan ni Ginoong Ibarra? Ni chismis na aking pinsan na sila Linares na siya'y bitayin. Huwag mo na kaming ilihim, pinsan. Ikaw ang tagapayo ng kapitan. Nasaan na ba si Clarita? Kapitan Tiago, dapat ibagtuloy natin ang kasal ni Linares at Maria Clara. Crisostomo. Sa pagka ng aking ina, ay nangako kong paliligayan kita kahit anumang may palaran ko. Pumunta ako rito para tuparin ang ating pangarap. Ngunit hindi mo tinupad ang ating supaan. Pinapalaya na kita. Crisostomo. Ang sulat na aking binigay sa iyo upang ipadamdam ang aking damdamin, ang siyang ginamit laban sa akin, upang hukuman ang aking pagkatao sa kasalanan hindi ko ginawa. Hinggan mo ako, Jesus. Tawarin sana ako ng alaala ng aking ina. Sasabihin ko sa iyo. Matuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang tunay kong pagkatao. Ang kinikilala ko ay hindi kong tunay ng ama. Hindi ako maaaring magpakasal sa iyo. Sapagkat ang lihim na iyan ay may pinagyan. Sira ang dangal ng aking kinikilalang ama.
Ngunit may katibayan ka ba? Ito ay dalawang lihim na isinulat ng aking ina sa gitna ng paghihirap. Samantalang ako'y ay nasa kanyang sinapunan. Basahin mo at makikita mo dito ang hangarin niyang mamamatay ako. Totoong pinagtaksilan. Sapagkat sa alang-alang ng alaala ng aking napilitan akong ipagpalit ang sulat mo na hindi ko alam kung saan iyon igagamitin. Ngayon, mabatid mo ang lihim ng aking buhay. Madusta pa kaya ako sa mapanlibak na ngiti? Maria, isa kang malinis ng hal. Kakasal ka na. Kakasal ka na. Oo, pero iyan ang kagustuhan ng aking ama. Ngunit, hindi ko malilimot ang naging sumpaan natin. Ikaw, ano nangyayari sa'yo? Tumakas na ako, Maria. Hindi magtagal, malalaman nila ito. Tumakas ka! Tumakas ka! Ano mahal ko? Gusto mo, mahuli tayo. Kayo na mangka sapagkat mahuli tayo. Lunundag ako sa bangka upang ako ang kanilang tugisin. Huwag kang umalis. Lalaban na lang tayo. Hindi tayo magtatagumpay. Wala tayong sandata. Magkita na lamang tayo sa Natchabana, sa libingan ng inyong lulo. Clarita, nandito ako para pasaksi ka ng kasal mo. Bakit ka namumutla? May sakit ka na naman ba? Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ang aking ama para hindi makatuloy ang aking kasal. Lumuhay pa si Ibarra. Gusto kong lumaban, umasa at manalig. Pero ngayon patay na siya. Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Hindi hamak na nakakahigit si Linares kaysa kay Juan Crisostomo Ibarra. Maaari akong magpakasal kanino man. Pero ngayon patay na siya. Sementeryo o kumbento lamang ang aking pagpipilian. Anak ko, patawad. Pero patay na siya. Ibig ko na lang mamatay o maging madre. Madre? Magmamadre ka? Hindi mo lamang alam. Kumbento o kamatayan, mamili ka! Diyos ko! Magmamadre ka! Diyos ko! Pumili ka! Christine! Basilio! Christine! Basilio! Inang! Basilio! Ang anak ko! Basilio! Basilio! Ina! 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 Sino ba ang babaeng yan? Siya ang aking ina. Masugatan ako at 2 araw nang hindi kumakain o umiinom ng tubig man lang. Hindi magtatagal at mamamatay rin ako. Sunugin mo ang aming bangkay ng iyong ina
Kung wala mang dadating na sinuman, hukayin mo ang gintong ibinaon ko. Airiin mo iyon at gagamitin mo sa iyong pag-aaral. Mamamatay akong di man lang nakita ang maningning na pagbubukang liwayway sa aking inang bayan. Kayong makakikita, batiin ninyo siya at huwag kaligtaan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi.